Hindi! Huwag po! Huwag niyong saktan ng tatay ko! Maawa kayo, Don Simon! Huwag niyo pong patayin ang tatay ko! Hayop ka! Hindi ko ginagawang kulateral ang alaga ko! Walang iya ka! Masyado ka talagang galid! Ibalik mo sa akin ang alaga ko! Ibalik mo! Ay nako! Ikaw ang nagpahamak sa tatay mo, Daniel! Nakakatawa kayong mag-ama. Paano ba yan, Danilo? Mukhang mauuna ka pa sa impyerno. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas, ha? Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Wala namang isinilang na masama na kaagad. Kadalasan, ang nagtuturo lang na maging masama ang isang tao ay ang karanasan niya din sa buhay. Kung paanong hindi nagiging patas sa kanya ang mundo. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Daniel. 35 years old na sa kasalukuyan. Dahil sa madalas kong pakikinig ng mga horror stories ninyo, ay nagkaroon na din ako ng lakas ng loob na ikwento ang bahagi ng buhay kong ito. 12 lang ako nang mangyari ang lahat. Hindi ko na pahahabain pa. Nawa ay mag-iwan ito ng aral sa inyong mga tagapakinig. Uy, Daniel! Bigayan ngayon ng gamit sa eskwelahan ah. Hindi ka ba pupunta? Sa Plaza 1 ginaganap. Nandun na si tatay kanina pa. Hindi kayo nagkita? Si Mang Danilo pa rin ang kumuha para sa'yo. Para ka pa ring baby. High school ka na kaya sa pasukan. Ano namang masama kung si tatay yung kumuha ng gamit ko? Saka may gagawin kasi ako, no? Mas gusto kong kasama itong si Baka kaysa pumila doon. Nakakainip. Ang init-init pa. Wala ka talagang tiyaga lalo na sa maraming tao. Mas gusto mong kasama ang mga hayop. Alam mo, tama ka. Tingnan mo to, si Baka na isang kalabaw, tapos may kasama pa akong baboy ng pangalan ay Donna. Ah, talaga? Nakalimutan mo yata yung isa pa. Tikling naman yun tapos ang pangalan, Daniel. Pero, alam mo, Hindi, paano ba yun? patupusin mo kasi muna ako. Oo na nga. Masyadong masungit. Kala mo naman gwapo. Hindi ko rin alam kung bakit ang bilis kong mapagod kapag nasa gitna ako ng maraming tao eh. Pakiramdam ko, inihigop nila yung lakas ko. Lalo na kapag sabay-sabay sila nagsasalita. Nakakarindi. Kaya palang gusto mo lang naririnig ay puro moo, moo. Tanga, baka naman yan eh. Eh kalabaw ang alaga ko, no? Bakit? Baka naman ang pangalan niya kaya ayos na yun. Hindi lang tunog ni Baka ang gusto ko. Pati sigok ng baboy. Alam mo ikaw, namumuro ka na sa katatawag ng baboy sa akin. Pasalamat ka may kaibigan kang mataba. Kapag lumalakas ang hangin dito sa bukid, may kakapitan ka. Baka isang ihip lang ng hangin, liparin ka na kagad papunta dun sa bakanting palayan eh. Oy, hindi ako kakapit sa'yo, no? Kay Baka na lang. Baka mamaya mauna kang liparin sa akin kasi mukha kang lobo eh. Gaya ng mga nagdaang umaga, napuno na naman ng tawanan at asaran ng bahaging yun ng bukid kung saan ko madalas dalhin ang alaga kong si Baka. Baka malito po kayo, Lolo Pael. Kalabaw talaga si Baka. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang napili kong ipangalan sa kanya. Dati kasi ay nalilito pa ako kung ano ang Baka sa kalabaw. Mahal na mahal namin ng itay si Baka. Bukod sa napakabait at masipag niyang alaga, siya din ang huling alaala ng inay sa amin. Bago siya matagpuang wala ng buhay sa masukal na pilapil malapit sa likod ng bahay namin. Isang taon na po palang hindi natin kasama si inay, itay, no? Akala ko, doon tayo sa puntod niya manananghalian mamaya. Gano'n na nga sana plano ko, anak. Pero nakita mo naman, mukhang masama ang panahon natin ngayon. Baka abutan tayo ng ulan habang kumakain doon.
magkasabaw pa yung kanin natin nang wala sa oras. Kung sa bagay po, Itay. Ayan, at ang dilim-dilim na nga eh. Bilisan na lang po siguro natin kumain para mapasyalan pa natin ng inay. Ikaw talaga oh. Kung hindi ko pa alam, halos araw-araw mo binibisita ang nanay mo. Laging may sariwang bulaklak sa puntod niya eh. Nakikita nyo, Itay? Hindi ibig sabihin, araw-araw din po kayo doon nagpupunta. Ha? Ay, parang ganun na nga. Tawa po siguro ng tawa si inay sa atin kasi hindi na lang tayo magsabay pang pumunta. Kaya nga eh. Hayaan mo, simula ngayon eh, mas madalas na tayong sabay na bibisita sa nanay mo, ha? Yay! Hindi lang si Donna ang kasama ko, Tay. Ang lakas kasi mambisit nun eh. Lalo na kapag umiyak ako. Oh, umiiyak ka? Opo eh. Kasi madalas kong namimiss si inay. Anak, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Eh kasi po, lagi niyong sinasabi na kapag lalaki dapat matapang. Saka ayoko na pong dagdagan yung lungkot niyo, Itay. Ikaw talaga oh. Ayos lang umiyak, ano ka ba? Siguro yung sinasabi kong tapang, ayan, yung kinakaya mong ngumiti at harapin ang bagong umaga. Eh, nagtatrabaho pa din tayo. Ginagawa kong ano yung dati nating ginagawa noong buhay pang inay mo. Yun ang pagiging matapang, anak. Hindi ka bawasan sa pagiging malakas ang pag-iyak. Lagi mong tatandaan yan, ha? Opo, Itay. Maraming salamat po. Pwede na pala akong umiyak sa inyo, Tay. Naku kang bata ka, oh. Gusto mo pa yatang mag-iyakan tayong dalawa dito, eh, ano? Hindi naman po, Tay. Baka sumabay ng iyak si Baka sa atin, eh. Tingnan nyo, at nakadungaw lang sa bintana natin. Iniintay na din yata tayong matapos sa pagkain, eh. Isasama ba natin siya sa puntod ng inay? Eh, pwede naman. Gusto mo ba siyang sakyan papunta sa sementeryo? Ay, ayoko po, Tay. Lakad na lang tayong tatlo. Sa loob ng isang taon na kinaya naming dalawa ni tatay nang wala ang inay, masasabi kong napakatapang namin. Nakamulatan ko na kasing nakadepende kay inay sa maraming bagay. Ganon din ang itay. Kaya naman nang bigla na lang siyang nawala ay parang hindi ko na din alam kung paano magsisimula ulit. Pero sa awa ng Diyos, unti-unti ay nakapag-adjust kami. Ang araw na yon na nagawa ko magsabi kay itay ng damdamin ko, ang simula ng mas magaan pang mga araw para sa aming dalawa. Matapos naming bisitahin si inay at makauwi ay saka palang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na isinilong ni itay si Baka sa munting kubo na itinayo niya para sa kanya. Oho, tama po ang narinig niyo, Lolo Pael. Kubo o bahay at hindi kulungan ang tawag namin sa silungan ni Baka. Gaya ng sa pamilya na din ang turing namin sa kanya at hindi lang basta alaga. Sa hindi kalayuan sa bahay namin ang bahay ni Baka. Ligtas siya doon. May imbak na tuyong dayami para sa pagkain niya at balde ng malinis na tubig. Tay, ipinagtimpla ko na po kayo ng kape. Nagsangag na din po ako ng kanin at nagprito ng daing. Kukuhain ko na po si Baka para dalhin sa tabing ilog, ha? Ay sige, hindi ka ba mag-aalmusal muna? Eh, nagkape na po ako, Tay. Tsaka busog pa po ako. Mamayang tanghali na po ako kakain. Ah, ganun ba? Eh, hindi na ba umuulan? Hindi na po. Pero medyo maputik yung daan kaya magpapaan na lang po ako. Baka makahanap pa ako ng mga suso. Masarap yung ulam natin mamaya, lalo na pag ginataan. Ikaw talaga, oh. O siya, sige. Mag-iingat at baka may matutulis na bato, ha? Opo, mag-ingat po ako. Sige po, Tay. Palabas pa lang ako ng bahay ay natanaw ko na si Donna na paparating. Tumatakbo siya kaya hindi ko maiwasang pangunutan ng noo. Gaya ng inaasahan ay nadulas nga siya bago pa niya marating ang bakuran ng bahay namin. Ganun na lang ang impit ng tawa ko dahil parang palakas siyang sumubsob sa putikan.
Wala naman kasi dyan ng ilog eh. Pero dyan ka nag-dive. Yung mga kalahi mong palaka, nandun sa banda sa matubig na pilapil. Wala dito sa harapan ng bahay namin, no? Buisit ka? Gusto mong madamay ha? Teka, Uy, madumi yung kamay mo. Huwag kang lalapit. Itay! Itay! Si Dono, oh! Mamamahin ng putik! tinatawanan mo ako ha? Halika dito. Ikaw! Ikaw! Tuna, ano ba? Sorry na pala. Hindi na ako tatawa uli. Uy, sorry na nga. Ay, ano ba kayong dalawa dyan? Ang tatanda nyo na para pa rin kayong mga bata mag-asaran, ha? Ito ang anak ninyo, Tatay Danilo. Hindi yata nagmana sa inyo ng pagiging gentleman eh. Masyadong mapang-asar sa babae. Daniel, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na igalang mo ang mga babae? Itay, hindi naman babae yan eh. Palaka yan. Palakang karag sa putik. Ah, talaga ah? Tatay Danilo, hawakan nyo nga ho yan. Uy, teka. Tay, bitiwan niyo ako. Tay! Iyak! Maarte ka ah. Oh, ayan. Ngayon, mas mukha ka nang nasubsob sa putikan kesa sa akin. Salamat ho, Tatay Danilo ah. The best talaga kayo. Ang tindi niyo naman, Tay. Parang si Don ang anak niyo ah. Pagilamos ka na lang. Ang importante, masaya kayo ng kaibigan mo. Kayo lang naman ang masaya eh. Lagi niyo akong pinagtutulungan eh. Hindi ka pa titigil? Teka Ayoko nga. na. Tigil na nga eh. Oo, ikaw naman, Donna. Umuwi ka na muna at magbihis. Tingnan mo, dungis na nagsuot mo. Ayos lang po yan, Tatay Danilo. Maliligo din ako sa ilog ngayong umaga eh. Masarap dun maligo kasi umulan kahapon. Medyo malakas ang tubig. Oo nga ho pala, si Baka ho nilabas nyo na ba? Dinaanan ko kasi siya sa bahay niya, wala na dun eh. Napahinto ko sa paghilamos ng muka pagkarinig sa sinabi ni Donna. Hindi ko na inayos ang paglilinis. Mabilis kong pinunasan ang muka at tinungo siya sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ni Itay. Tila nagtatanong ang mga mata niya. Ako naman ay napakibit balikat na lang. Palis pa lang ako para ilabas si Baka. Bukod sa nakasarang pintuan ng bahay niya, may tali din siya kaya paanong makakalabas yun? Eh kung ganun, paano siya makakaalis dun? Nandun yung tali niya eh. Ah, kaya pala parang putol yung tali. Oh, saan ka pupunta, Daniel? Teka, huwag ka nga tumakbo. Baka madapa ka din. Hoy! Sundan mo siya, Donna. Magbibihis lang ako at susunod na din ako doon, ha? Oo, sige ho. Ingat po kayo, Tatay Danilo. Madulas ang pilapil. Halos madapa ko sa pagtakbo. Marating ko lang kagad ang bahay ni Baka. Pero gaya ng sabi ni Donna, wala nga siya doon. Maging yung tali niya ay halatang pinutol lang gamit ang kung anong matalas na bagay. Hindi ko maintindihan noon, Lolo Pael, kung ano ang mararamdaman ko. Lumabas ako at nagpalinga-linga sa paligid. Inikot ko pa ang bahay niya pero wala talaga siya. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Sa murang edad ay kung ano-anong bagay ang tumakbo sa isipan ko. Parang nanumbalik sa akin ang araw na hinahanap namin si Inay. Maluha-luha na ako nung maya-maya lang ay dumating na din si Donna. Hindi siya nagsalita, pero tumulong siya sa akin sa paghahanap sa paligid. Pagbalik ko sa kubo ay naroon na din si Tatay. Hawak ang putol na tali ni Baka at tulala lang sa loob ng bahay nito. Tay, wala ko si Baka kahit saan. Maghahanap pa tayo. Baka nakawala lang tapos naggala. Ano mo akala mo kay Baka? Aso na nangangagat ng lubid para makawala? Hindi naman sa ganun. Malay mo lang. Hindi nakatakas si Baka. May kumuha sa kanya dito. May kumuha? May nagnakaw ho kay Baka, Tay? May kumuha nga daw, hindi nagnakaw. Kinuha nang hindi nagpapaalam? Anong tawag mo doon? Nanghiram lang? Tsaka,
Lahat naman na magsasaka dito may sariling kalabaw ah. Tigdadalawa pa nga sila eh. Kami lang ni Itay ang may isang kalabaw tapos nanakawin pa nila. Daniel, hindi tayo sigurado kung kapwa natin magsasaka ang nagnakaw kay Baka. Eh kung ganun, sino Utay? Bakit si Baka pa? Hoy, ano ka ba? Iiyak ka na naman. Mahahanap din naman natin si Baka. Tutulungan ko kayo maghanap tapos magsasabi din tayo sa barangay. Pwede na akong umiyak, Tay. Kaya, ayahan mo ko. Si Baka na lang ang alaala ng inay sa amin tapos nawala pa. Nasaan na si Baka? Naramdaman ko na lang ang marahang pagtapik ni tatay sa balikat ko. Ang totoo, gusto ko naman talagang pigilan yung pag-iyak ko na parang bata. Pero hindi ko talaga makontrol, lalo na kapag naisip kong baka namatay na din si Baka gaya ni inay. Bago simulan ng paghahanap kay Baka, nag-report muna kami sa barangay kaya nang umaga ding yon ay katulong na namin ng ilang tanod sa paghahanap. Napansin kong hindi masyadong naglalaan ng oras si tatay sa pagsigaw sa pangalan ng alaga namin. Mas lamang na tahimik lang siyang naglalakad, nakayuko, madalas na bumubuntong hininga o di naman kaya ay nakatulala sa malayo. Hanggang sa bigla na lang siyang humiwalay ng ruta sa amin. Bilang anak, agad ko siyang sinundan. Tay! Tay! Saan po kayo pupunta? Galing na po tayo dyan kanina. Huwag ka nang sumunod sa akin, Daniel. Samahan mo si Donna doon. At kapag wala pa din, umuwi na kayo at doon maghintay. Ayoko po. Sa inyo ko gustong sumama, Tay. Daniel, sinabi nang hindi ka pwedeng sumama sa akin eh. Donna, isama mo na itong kaibigan mo. Doon kayo maghanap at huwag kayong susunod sa akin. Naintindihan nyo? Opo, Tatay Danilo. Lika na nga, Daniel. Kinagalit mo pa ang tatay mo eh. Nagpatianod ako kay Donna pero ang mga mata ko ay nasa tatay ko. Nakita kong kuyom ang mga kamao niya habang naglalakad palayo. Isa lang ang nasisiguro ko noon, may hindi siya sinasabi sa akin. Malakas ang kutob ko na may alam siya kung sino ang tunay na kumuha kay Baka. Ayaw niya lang yun sabihin sa akin. Nang tuluyan siyang lumiko sa kabilang dako, ay dali-dali akong nagpumiglas kay Donna at maingat na sumunod kay tatay. Loko ka talaga, no? Gusto mong makatikim mamaya, ah? Tigas ng ulo nito. Shh! Ano ka ba? Huwag ka nga maingay. Ikaw ang papahamak sa akin eh. Kailangan kong sundan si Itay. Mamaya kung anong gawin niya. Kaya ayaw niya akong pasamahin. Ayoko naman mawala din ng tatay ko, no? Ano bang sinasabi mo? Palagi ka kasing nauuna mag-isip eh. Alam mo, hindi maganda yan. Nakakabaliw yan. Baliw na akong baliw. Hindi mo kasi alam ang takot ko eh. Alam mo, ikaw ang umuwi na. Ang ingay-ingay mo naman eh. Oh, teka. Yumuko ka, bilis. Saan ba pupunta si Itay? Hindi ba obvious? Iisa lang naman ang tinutumbok ng daan na yan. Natural sa bahay ni Don Simon. Anong gagawin niya doon? Baka hihingi ng tulong. Tulong? Sus, parang hindi mo naman alam kung gaano kadamot ang matandang yun. Oh, ano pala sa palagay mo ang dahilan kung bakit pupunta si Tatay Danilo doon? Masasagot lang yan kapag sinundan natin siya. Hay nako, basta ako mamaya tatakbo na pa uwi. Siguradong bukas may aasa rin akong narapido ang wetpacks. Nagpatuloy kami sa pagsunod kay tatay. Hanggang sa makumpirma kong sa malaking bahay nga ni Don Simon siya patungo. Pero gaya ng nakasanayan, hindi siya kagad nakapasok sa bakuran ng matandang matapobre. Sa labas pa lang kasi ng mataas na bakod ay may nagbabantay ng 2 matangkad na armadong mga lalaki. Nung una ay maayos pa siyang nakipag-usap sa mga yon. Pero nang hindi pa rin siya payagang makapasok ay doon na biglang nawala ang Itay. Nagsimulang tumaas ang tensyon lalo na nang inilabas niya ang itak na daladala. Hindi ko pa nakita kahit kailan kung paano magalit ang tatay ko. Hindi tuloy ako magkamayaw kung ano ang dapat gawin.
Gusto kong lapitan si tatay para pakalmahin pero matindi ang pagpipigil ni Donna sa akin. Ano bang ingay yan? Nagpapahinga ako. May ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw na parang bakang hindi mapanak dyan ah. Alam kong ikaw ang nagnakaw ng alaga kong kalabaw, Don Simon. Ilabas mo na at ibalik mo sa akin ngayon din. Ha! Masyado ka naman yatang matapang para sumugod dito at pagbintangan ako, Danilo. May pruweba ka ba? Ha? Hindi ko kailangan ng pruweba. Kalat sa baryong ito kung paano ka magpahirap sa mga magsasaka. Alam kong matagal mo na akong pinag-iinitan dahil hindi mo makuha-kuha ang lupain ko. Ibalik mo ang kalabaw ko sa akin. Pakiusap. Walang Diyon naman, Danilo. Hanggang ngayon, napakapait mo pa din. Saka, sabihin na natin kinuha ko nga ang kalabaw mo. Kulang pa yung kabayaran sa utang mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ano? Ano ba sinasabi mo? Nagbabayad ako ng tama sa iyo buwan-buwan. Kung tutusin nga matagal na sana akong bayan. Kung hindi lang dahil sa napakalaking interest na pinapataw mo. Pasensya ka na ha. Nababagalan kasi ako sa usad ng utang mo Pero yung alaga mo, ayos na yon. Hindi pa ganun kalaki pero pwede ng pagtiyagaan. Kalahati na lang ang natitira mo pang utang ang kailangan mong bayaran. Hayop ka. Hindi ko ginagawang kulateral ang alaga ko. Walang iya ka. Masyado ka talagang galid. Ibalik mo sa akin ang alaga ko. Ibalik mo! Ay, nako. Sayang ang oras ko sa'yo. Sige na. Paalisin nyo na yan. Hindi. Hindi ako alis dito. Magkakamatayan muna tayo. Ganon. O sige. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Hindi. Huwag po. Huwag niyong saktan ng tatay ko. Maawa kayo, Don Simon. Huwag niyo pong patayin ang tatay ko. Ha! Tingnan mo nga naman, Ang aga-aga ng drama sa tapat ng bahay ko. Alam niyo bang malas yan, ha? Ano ginagawa mo dito, Daniel? Hindi ba't binilina na kita? Tay, gusto niyo din po ba akong iwan mag-isa? Magiging ulila na po ba ako? Ha! Napakahusay. Parang mas gusto kong puhain nitong anak mo, Danilo. Sige, ibabalik ko sa iyo ang alaga mo kapalit ng anak mo. Mas marami ako mapapakinabangan sa batang yan. Ilang taon pa lang batak na ang katawan. Hindi pwede. Wala ka talagang kasing sama, Don Simon. Daig mo pa ang demonyo! Ah! Nagpaputok ng baril si Don Simon. Yung kasunod na bala, kung hindi sa iyo tatama, baka sa anak mo na, Danilo. Kaya mamili ka na lang sino sa inyong dalawa ang gustong sumunod kay Marita. Hindi, wag. Hindi mo nilalagay sa lugar ang tapang mo, bata. Bibilangan kita hanggang 3. Kapag hindi ka nakalayo mula sa lupain ko, diyan na din kayo malilibing. Oo, sige na. Alis na kami. Halika na, Daniel. Bilisan mo! Ang buong akala ko ay pagagalitan ako ni Itay. Pero hindi. Niyakap niya lang ako ng mahigpit noon at tumingi din siya ng tawad sa akin. Imbis na sa pilapil kami dumaan, mas pinili ni Itay umikot papunta sa kalsada upang kung sakali mang sundan kami ng mga tauhan ni Don Simon ay maraming tao ang makakasaksi ng gagawin nila sa amin. Umuwi na tayo. Hindi tayo ligtas dito, anak. Opo, Tay. Tara na ho. Mas mahalaga po kayo sa akin. Tigilan niyo ako! Masakit ang ginagawa niyo! Kahit maliliit yung mga bato, masasakit pa din sa balat! Ano ba? Huwag niyo akong batuhin, mga bata kayo! Tay, teka lang ho. O Daniel, saka ba? Uy, kayo mga bata kayo. Ang sasalbahin nyo. Magsuwi na nga kayo doon. Bakit nyo ba binabato yung matanda? Ano ha? Nalilitan ba kayo sa akin ha? Teka nga, kapag kayo binato ko, bukol talaga abutin nyo. Uwi! Daniel, kumalma ka nga. Bitawan mo yung hawak mong bato. Daniel, anak, akin na yung bato mo. Baka makasakit ka pa ng kapwa mo, bata. Dapat lang silang gantihan, Tay. Mga salbahe sila eh. Porkit matanda na at mas mahina sa kanila, aapihin na nila.
Wala silang pinagkaiba kay Don Simon. Anak, Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos naman lang ako, iho. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Lola, saan ho ba ang punta nyo? Ayan at nakapaa kayo. Mukhang hindi nyo na rin kayang maglakad ng maayos at ang dungis nyo na rin ho, oh. Wala kasi akong bahay, iha. Naglalakad-lakad lang talaga ako at namamalimos pambili ko ng pagkain. Ito, Lola. Kayo na po magsuot ng tsinelas ko. Mukhang kasya naman po ito sa inyo, eh. Makapal pa po yan at matagal masisira. Oh, saan ka na naman pupunta, Daniel? Hindi ko siya pinansin noon at nagdire-diretso akong nagtungo sa isang karinderya. Namili ako ng tinapay at tubig na pinalagay ko na lang sa plastic ng yelo at pinalagyan ko din ng straw. Matapos yun ay bumalik ako sa matandang mukhang pulubi sa kayong iniabot sa kanya. Lubos ang pasasalamat niya sa akin noon. Nang masiguro kong ligtas na siya at wala na din ang mga bata sa paligid, doon pa lang ako nagdesisyong umuwi na. Si Donna ay dumiretso na din sa bahay nila. Habang kami naman ni Itay, sabay na nahiga sa pagdating sa bahay. Tila pagod na pagod. Dinaig pa namin noon ang nagtrabaho ng maghapon sa bukid. Matagal kaming walang imikan habang parehas na tulala. Ni hindi na kami nakakain ng tanghalian. Hindi ko na malayang nakaidlip ako. Nagising ako bandang hapon dahil sa lakas ng kulog. Wala na si tatay sa papag pero naaamoy ko ang pamilyar na aroma sa tuwing magluluto siya. Tumayo ako't lalabas na sana sa kusina nang may maulinigan akong usapan. Maraming salamat dito sa kape. Hindi nakapagtatakang mabuting bata ang anak mo. Mabuti ka din naman halimbawa sa kanya. walang anuman ho yan, Tandang Sali. Ano ba kasing ginawa niyo sa labas ng bahay ko gayong ang lakas-lakas ng ulan? Nakita ko ang nangyari kanina sa inyong mag-ama. At nakita ko din kagabi kung paano nila tinangay ang alaga ninyo. Talaga ho? Matutulungan kita. Sabihin niyo sa akin, anong magagawa niyo para tulungan ako? Masyado ng ganid ang matandang yon. Napakasarap nitong kaping bigas mo, Danilo. Kung sana pwede pa akong magtagal. Pero may mga alaga din kasi akong naghihintay ng makakain nila. Mauna na ako, ha? Saka na tayo ulit mag-usap. Kapag wala na yung malaking kabuti na nakadikit sa haligi nitong bahay mo. Oh, pero malakas pa ho ang ulan na. Napakarami ko ng bagyong pinagdaanan. Pero hindi ako mamatay-matay. Ambon lang yan para sa akin. O siya, paano? Ako'y tutuloy na, ha? Salamat ulit sa kape. Saka lang ako lumabas ng kusina. Hinabol ko si Lola Sally at ibinigay sa kanya ang kapote ko. Ngumiti siya sa akin noon. Nagpasalamat at tinawag pang mukhang kabuti sa laki ng tenga ko. Dahil bata pa kaya inakala kong inaasar niya lang ako noon. Nito ko lang naisip na ako pala ang pinapatungkulan niya nung sabi niya kay Itay ang kabuting nasa haligi ng bahay namin. Kaya pala hindi niya rin tinuloy ang magiging usapan sana nilang dalawa dahil alam niyang naroon lang ako sa gilid ng haligi at nakikinig. Bukod sa wala ka ng tsinelas, wala ka din gagamitin kapote. Hayaan niyo na po yun, Tay. Kakaipon naman po ulit ako ng pambili ko nun mga yun. Isang linggong paggapas para sa tsinelas, tapos isang linggo ulit para sa kapote. Talaga napaka mapagbigay mong bata. Huwag mong kakalimutan kunahin ang sarili mo minsan, ha? Baka naman mamaya sa sobrang bigay mo sa iba, wala nang matira para sa'yo. Tay, kaya ko pong palitan ng mga bagay na yon. Pero ikaw, si Baka at si Nanay, kayo po, wala po kayong kapalit Ay nako, halika nga dito anak. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mawawala sa'yo, ha? Pangako. Anong gagawin nila kay Baka, Tay? Hindi ko alam anak. Nabalitaan ko, binibenta ni Don Simon yung mga nakukuha niyang kalabaw o baka. Ibibenta niya din ba si Baka, Tay? Duda ako dyan anak.
hindi pa ganoon kalaki si Baka eh. Hindi niya yung mabebenta ng mahal. Sigurado ako na palalakihin niya muna yon bago ibenta. Ibig sabihin, pwede pa ako mag-ipon, Tay. Ako na lang ang tutubos kay Baka. Sa palagay mo, makakaipon ka ng sapat na halaga para mabili ulit si Baka? Opo, Tay. Dudoblehin kong trabaho ko. Bukod sa paggapas ng mga ligaw na damo sa palayan, i-extra na din po ako sa fish pan nila Aling Pasing. O kaya, mangunguha ako ng kahoy sa bundok. Tapos, puputol-putulin ko at ibibenta sa mga kapitbahay natin. Ikaw talaga, oh. Ay, bahala ka. Basta ang sa akin lang, doon ka lang sa kaya mo, ha? Huwag kang magpapaabot ng gabi sa kalsada. Salamat po, Tay. Gagawin kong lahat, mabawi ko lang po si Baka mula sa matandang yun. Totoo yun, Lolo Paed. Kung ano ang mga sinabi kong gagawin ko, tinutupad ko. Walang araw na hindi ako pagod na umuuwi sa bahay. May lata ako ng biskwit. Dati yung lalagyan ng sinulid at karayom ng inay. Yun ang ginawa kong ipunan ng pera. Siguro, naging paraan ko din yung pagpapagod ng husto para hindi ko masyadong maalala si inay at si Baka. Sa edad na 12 anyos, tuluyan kong kinalimutan ang paglalaro at pakikipagbarkada. Tanging si Donna lang ang makulit na ayaw akong lubayan. Ang siste ay sumasama pa siya sa mga trabaho ko. Kahit babae ay hindi talaga siya napipigil. Sinusungitan ko na nga siya, pero imbis na magtampo o layuan ako, ang nangyayari madalas pa akong nakakatikim ng sermon o kaya ay sapok mula sa kanya. Oh, eto, isama mo na yan sa ipon mo. Yan yung 1 linggo kong kita sa pagsama-sama ko sa'yo sa fish pond nila Aling Pasing. Itong kita ko sa mga kahoy, sa'yo na rin. Idagdag mo na rin yan dyan para mabawi nyo kagad si Baka. Namimiss ko na rin kasi ang kalabaw na yun eh. Pero, Donna, anong mapupunta sa'yo? Bakit? Sapat na yung kita ko sa paggagapas ng damo, no? Tsaka, pang-akin lang naman yun kaya okay na rin. Bakit mo ba ginagawa to, Donna? Dami-dami mong kaibigan dyan. Bakit nagtsatsaga kang samahan ako? Ang boring kaya ng buhay ko. Nakakapagod yung mga larong gusto ko dahil walang katapusang trabaho yun. Ang dapat, nagsasaya ka. Hindi ka dapat nagtsatsagang samahan ako. Ang drama mo. Sige na, uuwi na ako ha. Oh, nandito na pala si Tatay Danilo eh. Mano ho, hinatid ko na nga po pala ang anak nyo. Uuwi na rin po ako. Ikaw talaga. Sino ba babae sa inyo at ikaw ang nag-aatid? Pwede naman po ako maghatid kahit ako ang babae. Huwag nyo na lang po sigurong tignan ng kasarian namin. Kahit lumuhod pa ho ako dyan kay Daniel, hindi ako yahatid niyan. Baka sa labas pa lang po ng bahay namin, kumaripas na yan ng takbo kapag tumahol ng alaga naming aso. Siya, sige. Mabutit maaga pa naman. Mag-iingat ka dyan, ha? Sige ho, maaga na lang ho ako dito bukas, Tatay Danilo. Makikialmusal ho ako ha. Abay kahit tanghalian at hapunan pa. Lihim na may kumurot sa puso ko ng sandaling yon. Gusto kong magsisi kung bakit hindi ko nagagawang tratuhin ng mas maayos si Donna, gayong wala naman siyang ibang ginagawa kung hindi ang pag-aanin ng loob ko at suportahan ako. Pero kapag naiisip ko ang dahilan kung bakit ko yung ginagawa, muling tumitigas ang puso ko. Natatakot na kasi ako makipaglapit kahit na kanino. Mapahayop man yan o tao. Dahil balang araw, baka mawala din sila sa akin at yun ang ayoko ng paulit-ulit na maramdaman. Sobrang sakit kasi talaga ang maiwanan. Ay, anong ginagawa nyo? Naninigarilyo po ba kayo? Ha? Ay, oo anak eh. Pampalipas oras lang. Pero, hindi naman po kayo naninigarilyo dati, di ba? Pasensya ka na sa tatay mo, Daniel. Ito kasi yung nahanap kong paraan para mapahinga ang isipan ko. Kaya mo,
Hindi naman to madalas. Kapag ganito lang na wala na akong ginagawa. Pansin ko, madalas malalim ang iniisip nyo. May gusto po ba kayong pag-usapan, Tay? Ay, wala naman. Ay, meron pala. Kumusta nga pala ipon mo? Nakarami ka na ba? Marami-rami na ho, Tay. Hindi ko pa nga nabibilang eh. Ay, oo nga po pala. Kanina, yung mga pera ni Donna, sinamin niya na din po dun. Aba, talaga? Tingnan mo nga naman. Napakabait na bata talaga ng kaibigan mong yun, ano? Ewan ko nga po ba dun, Tay? Kahit anong taboy ko para magsaya na lang siyang kasama ng iba niyang kaibigan. Ayaw naman akong lubayan. Oh, bakit ganyan po ang ngiti ninyo, Tay? Naalala ko lang yung inay mo. Alam mo bang ganyan-ganyan siya noon? Kahit nahihirapan na, ayaw akong iwanan. Magtitiis siya sa ilalim ng init ng araw o napakalabig na buhos ng ulan. Basta't wag ko lang daw maramdamang nag-iisa ko. Ay, mga babae nga talaga naman, ano. Ang sweet po pala ni Inay, Tay, no? Kahit parang hindi naman siya ganun noon nung nabubuhay pa siya. Kasi mabilis siyang magalit at mainis noon eh. Inabot ng madaling araw ang kwentuhan namin ni Itay tungkol sa nakaraan nila ni Inay. Napakasarap noon sa pakiramdam. Sobrang gaan na halos nakalimutan ko pansamantala ang mga hinanakit, galit at pangungulila sa puso ko. Para akong nanonood ng pelikula dahil nakikita ko sa isip ang bawat masasayang eksena na ikinukwento ni Itay. Ang hindi ko alam, yun din pala ang huling beses na makakausap kami ng ganon. Dahil ang mga susunod na araw at kabanata ng buhay namin ay mapupuno na ng kababalaghan, pagdududa at takot. Donna! Donna! Papunta ka ba sa bahay? Ha? Hindi no. Bakit naman ako pupunta doon? Ikaw, anong ginagawa mo dito at tumatakbo ka pa? Hinahanap kita eh. Buti nasa lubong na kita. Oh, wow! May sakit ka ba't ikaw yata ang naghahanap sa akin ngayon? Anong meron? Akala ko ba tinataguan mo ko? Nakita mo ba si Itay? Oo. Eh, saan? Wala kasi siya sa bukid eh. Maghapon daw siyang hindi nagpunta dun eh. May sinabi siya sa akin pero hindi ko sasabihin sa'yo. Sige, uwi na ako. Teka muna! Ano ba? Huwag ka nga tumakbo! Uy, Donna! Bakit mo muna ako iniwanan? Pagpunta ko kina Aling Pasing, umalis ka na raw. Tapos nung nagpunta naman ako sa gapasan ng mga ligaw na damo, dun sa parting malapit sa paanan ng bundok, diba dun dapat tayo maggagapas ngayon? Wala ka rin dun. Ipinagtanong din kita sa mga kasamahan nating nangunguha ng mga kahoy sa bundok. Maaga mo raw silang niyaya kanina. Eh, nagbago ang ruta ko eh. Binaliktad ko kasi dahil hindi maganda yung hapon na nangunguha ng kahoy. Baka abutin ng gabi. Sus, magpapalusot ka pa. Ewan ko sa'yo. Tingnan mo to. Nagtatanong ka tapos nang sagutin ko. Hindi mo naman ako pinapatapos. Ano nga? Nasaan si Itay? Diyan ka magaling kapag ikaw na ang may kailangan. Sige na, isasama na kita bukas. Pasensya ka na talaga. Pangako mo yan ha. Kapag iniwanan mo ako ulit, sasapakin talaga kita kapag nakita kita. Oo na. Basta sa braso lang ha. Ibig sabihin, iiwanan mo pa rin ako? Bahala ka nga dyan. Hindi na nga. Baka lang kasi malate ka eh. Alas 6 kasi kami umaakyat. Eh di ba, alas 7 ka na nagigising? Kaya kong magising ng alas 6 ano? Eh di mabuti. O ano, nasan daw si tatay? Hindi ko alam. Ano? Kalma lang. Hindi niya naman kasi sinabi kung anong gagawin niya o saan siya pupunta. Ang sabi niya lang, mahuhuli siya ng pag-uwi, gagabihin. Eh bakit daw? Ay, ang kulit naman ito eh. Kung pingutin ko yung tenga mo, nakikinig ka ba sa akin? Binibigyan ka kasi ng pantutuli, hindi mo ginagamit sa tenga mo eh. Ay, saan kaya nagpunta si Itay? Magagabi na, wala pa siya. Kaya nga, gagabihin. Ang hina talaga umintindi.
Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Huwag mo na kaya ako. Aray naman, makakapit ka naman ng sakit. Halika na nga sabi. Buti sana kung kaya mong alisin ang braso ko dito sa braso mo. Bilisan na natin at didilim na. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay laman ng isip ko si Itay. Hindi ko maiwasang matakot. Kung ano-ano naman ang sumagi sa isip ko. Gustong-gusto kong pumunta sa bahay ni Don Simon para siguraduhin na wala doon si Itay. Sa bahay na natulog noon si Donna. Hindi ko na siya napilit na umuwi dahil madilim na din nang makarating kami sa bahay. Matapos kumain at maghugas ng pinggan ay niyaya niya akong matulog. Upang wala ng maraming diskusyon ay nahiga na din ako. Pero hindi ako nakatulog ng gabing yon. Habang tila tulog mantika si Donna, ako naman ay matyagang nakadungaw sa bintana ng kubo namin. Nakatanaw sa tanging daan kung saan manggagaling dapat si Itay. Habang lumilipas sa mga oras na wala pa si Itay, kinakabahan na ako, Lolo Pael. Natatakot akong sumapit ang umaga na kailangan ko na siyang hanapin. Bandang 4:00 ng umaga nang matanaw ko ang bulto ni Itay na paparating. Agad akong tumakbo palabas para salubungin siya. Naamoy ko kagad ang alak pagkalapit ko sa kanya. Pagdating sa bahay kung saan medyo maliwanag na, ay saka ko lang napansin ang kakaibang itsura niya. Ay, ang putla niyo ah. Anong nangyari sa inyo? May sakit ba kayo? Ano bang ginagawa mo, Daniel? Kailangan niyong magpalit ng damit. Basang-basa ho kayo eh. Hayaan mo na ako. Anong oras na ba? Magpahinga ka na. Ligtas na akong nakauwi. Itay, hindi pwede. Magbihis na muna kayo. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit naglalaway kayo? Wala ito. Sa alak ko lang ito. Kailangan ko lang sumuka. Sige na. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko na to. Hindi po. Tutulungan ko na po kayo, Tay. Paanong kaya nyo? Hindi nga ho kayo makakilos ng normal. Hayaan yung tulungan ko kayo. Saka ho ako magpapahinga. Sigurado kayong ayos lang kayo, ha? Sobrang putla ho ninyo, eh. Ayos nga lang ako, Daniel. Huwag ka lang makulit, ha? Sige, pahingin na lang ng damit. Duda ako sa sinabi ni Itay. Pero dahil hindi ko naman siya mapipilit, wala din naman akong nakitang galos, pasa o sugat man lang sa katawan niya. Kaya pinili kong kumalma. Totoong basa ang harapan ng damit niya. Sa bandang kwelyo, saka ko lang napagtantong sa bibig niya pala nang gagaling yung likido. Dahil naglalaway siyang parang bata. Noong mga panahong yon, pinaniwalaan ko si Itay na dahil lang yun sa kalasingan niya. Yung kasi ang unang beses na nakita ko siyang sobrang lasing na lasing. Sa totoo lang, ay wala namang kahit na anong bisyo ang tatay ko. Inunawa ko na lang siya sa mga panahong yon. Dahil iniisip kong kagaya ko ay baka inaaliw lang din niya ang sarili niya para pansamantalang makalimutan ng mga nangyari sa amin. Kinabukasan ay mga kalabit at tapik ni Donna ang gumising sa akin. Ang bigat-bigat pa ng talukap ng mga mata ko dahil sa labis na antok. Hindi ko magawang dumilat at puro ungo lang ang nagiging tugon ko sa kanya. Pero maya-maya pa ay nararamdaman kong hinahawakan niya na ako sa magkabilang balikat at niyuyugyog na parang papel. Dahil sa lakas noon, pakiramdam ko ay naalog ng husto ang utak ko. Kulang na lang pati mga mata ko ay magrambulan na. Bumangon ka na dyan! Bilisan mo! Ano ba kasi yun? Patutulog ko lang eh. May natagpo ang patay sa masukal na pilapil. Butas ang lieg at tuyot na tuyot ang buong katawan. Nakakatakot. Ano? Hindi ka na naman nakikinig. Aray, huwag kang tenga ko. Oo na. Naririnig ko naman eh. Patay ba ka mo?
Oo, dali tignan mo na habang wala pang mga pulis. Mamaya hindi na pwedeng lapitan yun, tsaka baka takpan din nila yung bangkay. Tumayo ka na nga, ang kupat mo talagang kumilos. Bakit ko ba kasi kailangan tingnan pa yun? Nandadamay ka pa eh. Kakadiri kaya yun. Base kasi sa suot ng lalaki, parang isa siya sa tauhan ni Don Damonyo. Don Damonyo? Sino yun? Sino pa? Edo yung ganid na matandang Don dito sa atin, may iba pa ba? Tauhan ni Don Simon? Mismo! Talaga? Tara, tingnan natin. Oh, akala ko ba ayaw mo? Hoy, sandali! Paglabas ko pa lang ng bahay ay nakita ko na ang tumpukan ng mga tao sa may kalayuan. Si tatay ay nasa labas ng bahay at tila walang pakialam sa nangyayari. Dumiretso ako kung nasan daw ang patay para kumpirmahin kung isa nga yun sa mga tauhan ni Don Simon. Tama nga si Donna. Kilala ko ang damit ng mga yon. Naka-uniforme kasi ang mga tanod na matanda kaya madali lang makilala. Ang hindi ko natagalan ay ang kakaibang itsura ng lalaki. Naging butot balat kasi talaga siya. Para bigyan kayo ng ideya, isipin niyo na lang yung kalansay na may balat. Parang gano'n ang kabuuan nun. Maya-maya pa, dumating na nga ang kapulisan. Gaya ng inaasahan ay agad kaming pinalayo sa lugar, kaya nagdesisyon na din akong bumalik sa bahay. Tay, ayos na ba kayo? Bakit parang ang aga niyo pa ding nagising? Lasing na lasing kayo kagabi ah. Etong kaibigan mo, maagang nagluto ng may sabaw eh. Nakialam na pala sa kusina natin. Kaya eto, gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Nakaligo na din ako kaya naginhawaan. Ay siya nga pala. Pasensya ka na nga pala sa akin kaninang madaling araw ha. Galing kasi ako sa kabilang ibayo eh. Fiesta at inimbitahan ako ng ninong mani mo. Ayun, naparami ng tagay. Ayos lang mo yun, tay. Ang importante, nakauwi kayo ng ligtas kahit sobrang lasing nyo na. Hinatid po ba kayo ni Ninong Manny? Ha? Oo, hinatid nila ako. Ay, oo nga pala, tay. Nakita niyo po ba yung bangkay kanina? Ayaw niya ngang silipin eh. Kanina ko pa niyayaya. Oh, hetong almusal mo, Daniel. Kumain ka na hanggat mainit pa. Wow, mukhang masarap to ah. Oo naman ano, galing kaya sa buto-buto ang sabaw ng mami na yan. Ano? Buto-buto? Oh, bakit? Huwag mong sabihing naaalala mo yung itsura ng bangkay. Isip naman, Donna. Ang aga mo namang mang-asar eh. Tayo! Halos maihisa kakatawa si Donna sa akin. Habang halos manlisik naman ang paningin ko sa kanya noon. Agad akong nawalan ng gana sa pagkain. Epektibo talaga ang mambwisit ang babaeng yun. Pero wala ako sa mood makipag-away sa kanya. Ang ginawa ko ay bumalik na lang ako sa kwarto at nahiga ulit. Mabigat pa din kasi ang ulo ko dahil sa puyat at antok. Hindi naman na ako ginulo ni Donna. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na naman ako. Nagising ako bandang hapon na. Maulan naman ng araw na yon. Hindi ko inaasahang magigisingan ko si tatay sa bahay. Nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Sa unang pagkakataon, tila hindi siya umalis ng buong araw na yon. Agad niya rin akong inasikaso nang makitang gising na ako. Mangingisda ka ba mo? Abay hapon na. Mas masarap po manghuli ng ganitong oras, tay. Saka, sandali ko na lang pong mabibenta kasi paggabi na din. May mga suki na ako nag-aabang sa akin para sa ulam nila ng hapunan. Ay nako, napakasipag mong talaga ano. Ay siya, sige. Basta huwag ka magpapagabi ng husto anak ha. Opo, tay. Tatay Danilo! Tatay Danilo! Oh, amang tamay, narito na si Donna. Makakasama mo siya sa panguhuli ng isda. Tatay Danilo! Oh, ano na naman, Donna? Para kang laging inaabol ng Bombay. Ewan ko sa'yo, Daniel. Kaya ako nagmamadali kasi
may nakita na namang bangkay dun sa plaza. Si Tandang Sally. Ano? Si Lola Sally? Patay na? Oo, may nakakitang bata sa kanya. Nagbabasketball daw. Tapos nagawi dun yung bola ng hindi sinasadya. Tagong-tago nga yung lugar kung saan siya nakitang nakahandusay eh. Buti na lang may nakakita. Kung wala, di dun na siya mamamaho at maaagnas. Tay, si Lola Sally. Wala tayong magagawa dyan, anak. Mabuti nga't nakapagpahinga na yung matanda. Hayaan mo, tutulong na lang ako para magkaroon ng maayos na burol at libing si Nanay Sally. Nanay Sally? Parang dati ho, Tandang Sally ang tawag niyo sa kanya. Ay, parang nanay ko na kasi siya, anak. Ay, paano? Maiwan ko na muna kayo. Pupunta na lang ako sa plaza at makikipagtulungan. Sige ho, Tatay Danilo. Ako na ho ang bahala dito kay Daniel. Anong ikaw ang bahala sa akin? Ayaw ko na sarili ko, no? Nakakuha na ako ng mga ibebentang isda. Ilalako na lang natin. Pero bago tayo umalis, pakainin mo muna ako ha. Yun ako, bahala ka dyan. Basta ako tapos na akong kumain. Aalis na ako. Ano ka ba naman? Nakakainis to. Nagugutom na nga yung tao eh. Di kumain ka lang dyan. Bukas naman ng bahay para sa iyo eh. Di ko naman bibit-bitin ng kaldero at lalagyan ng ulam. Ganon? O sige. Teka, saan ka pupunta? Bakit dala-dala mo yung plato mo? Kakain ako habang naglalakad tayo. Bakit? Baliw ka ba? Bakit mo gagawin yun? Ayaw mo akong hintayin eh. Wala akong nagawa kung hindi ang tiisin si Donna. Kailangan ko na nga sigurong tanggapin na hindi ako mananalo sa kanya kahit na kailan. Susubukan ko palang kasing mang-asar ay may pambawi na siya kaagad. Halos 2 oras lang kaming naglako ng isda. Matapos yun ay hinanap ko naman si Itay. Napag-alaman kong sa plaza na din pala ibuburol si Lola Sally. Sa loob ng 1 linggo ay hindi kami nawala doon ni Itay. Nagsasalitan kami sa pagbabantay kasama ng ilang tanod sa barangay. Ang nakakilabot lang, simula nang may mamatay na tauhan ni Don Simon, sunod-sunod na ding nangamatay ang iba pa. Walang pinagkaiba ang mga bangkay nila. Lahat sila ay natatagpuang butas ang leeg at tuyot na puyot. Dahil sa mga nangyari, nabalitaan naming kusa na nagbitaw yung ibang trabador na matanda sa takot na madamay pa. Kasabay noon ay mas naging mainit ang paghahanap nila sa salarin. Donna, bakit parang masaya ka pa sa nangyayari dito sa baryo natin? Hindi ka ba natatakot? Mukhang hindi normal na tao yung pumapatay sa mga tauhan ni Don Simon. Bakit naman ako matatakot? Gusto ko pa nga magpasalamat kung sino man yun eh. Kita mo, nababawasan ng mayayabang at feeling batas dito sa atin. Nakahawak lang ng mga baril akala mo sila na ang Diyos. Tsaka, hindi mo ba nakikita yung itsura ni Don Damonyo? Takot na takot siya tapos galit na galit din. Buti nga sa kanya, nakahanap na siya ng katapat niyang halimaw. Tatawa-tawa ka pa dyan. Paano kung maging biktima ka din nun? O kaya ang pamilya mo? Imposible yan. Si Don Simon lang ang target nun dito. Maniwala ka. Tsaka kung sakali man, mas gugustuhin kong maging biktima nun kaysa maging biktima ng matandang ganid na yun. Ikaw magbibuda na ako sa iyo Kakilala mo ba yung umaatake at pumapatay? Hoy, ito, bunganga mo nga. Baka mamaya may makarinig sa'yong maniwala pa. Hindi ko kilala yun pero gusto kong makilala. Tingin ko kasi magkakasundo kami. Mukha nga, parehas yata kayong mag-isip nun eh. Napin mo kaya? Biro ko lang yun. Ayoko nga. Paano kung aswang pala yun? O kaya vampira? Di nakain pa ako nang wala sa oras. Aswang, vampira, ang kengkoy mo naman. Saka kung meron man, hindi ka kakainin nun no. Wala ka naman leg eh. Saka kakagatin. Saka kung maagat ka naman nun, siguradong ma-high blood yun. Hindi kasi dugo ang masisip-sip sa iyo, kundi taba at saka puro langis eh. Hindi gaya ko na medyo natakot sa paglabas ng mamamatay tao ang karamihan sa baryo.
Sila ay tulad din ni Donna. Sa tindi ng galit nila kay Don Simon, mas marami ang natutuwa sa nangyayari kesa sumisimpat siya. Wala kasing ibang pinapatay ang kung sino mang salarin kung hindi ang mga nasa paligid lang din ng matandang Don. Hanggang sa naubos ng lahat ng trabahador niya. Isang araw, nagkasakit si Donna, kaya hindi siya nakasama sa mga racket ko. Mag-isa akong naglako ng isda noon at ginabi na din ako. Habang naglalakad pa uwi, ay natanawan ko ang isang lalaki sa unahan ko. Susuray-suray siya habang naglalakad. Sige ang sigaw niya at tila naghahamon ng away. Pilit na pinalalabas ang halimaw daw na namimerwisyo sa pamilya nila. Kilala ko yon. Panganay na anak niyo ni Don Simon. Maya-maya pa ay nakita kong may inilabas siyang baril. Itinutok yun sa ere at makailang beses na pinaputok. Napaupo ko sa gulat at hindi na rin nakakilos dahil sa takot. Nang mapagawi yung lalaki sa bandang madilim ay bigla na lang siyang nanahimik. Natatandaan kong pumikit lang ako noon sandali. Pero nang magdilat ako ng mga mata ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Ha? Saan na nagpunta yun? Baka umuwi na. Ay, salamat sa Diyos. Baka uwi na nga din. Bakit ba kasi ako nagpaabot ng gabi? Ano ingay yun? May tao ba dyan? Sinasabi ng utak ko na dapat ay dumiretso na ako sa bahay. Nalabanan ko yung tawag ng pulisidad dahil pwede ko yung ikapahamak. Pero ewan ko ba, likas na yata sa tao ang maging usyosero. Namalayan ko na lang na naglalakad na ako papunta sa masukal na parte ng daang yon. Nakita kong gumagalaw yung may kataasang damo. Ang siste ay itinutok ko pa doon ng dala kong flashlight. Paghawi ko ng damo ay tuluyang nalaglag ang pangako sa tumambad sa akin. Isang hubad, kalbo, payat na payat at naglalangis na katawan ng lalaki ang nakita kong sumisipsip sa leeg ng anak ni Don Simon. Nanlalaki ang mga mata at bibig ng binata na kanina lang ay ang lakas-lakas ng bungangang magsisigaw. Nasaksihan ko kung paano nawalan ng kulay ang mukha niya, kung paanong parang bola na nawalan ng hangin ang buo niyang katawan, hanggang sa tuluyan siyang magmukhang kalansay. Parang nagkaroon ng harang sa daluyan ng hangin sa lalamunan ko kung lulupain. Nahidik ko ang paghinga at nagsimula na ding manginig ang buo kong katawan. Sinubukan kong lumayo na doon, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang ihakbang patras sa mga paa ko. Maya-maya pa ay kusang humarap sa akin yung halimaw. Tuluyan akong napaupo at pilit na umatras. Parang gusto ko na lang mamatay ng sandaling yon, lalo nang unti-unti siyang lumapit sa akin. Anak, Daniel! Aswang! 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 Hindi yata maganda ang panaginip mo, etong tubig, uminom ka muna. Kanina pa kita naririnig na umuungal habang natutulog. Tay, paano kung... Teka, anong nangyayari? Paano ko nakauwi, Tay? Nag-alala ko sa'yo kagabi kaya hinanap na kita. Nakita kita dun sa ilalim ng punong mangga. Bakit doon ka natutulog alam mong gabi na? Tay, hindi po ako natulog. Nakita ko yung aswang na nambibiktima. Ano? Sigurado ka ba? Buti hindi ka napahamak. Pinatay niya yung anak ni Don Simon, yung panganay. Nakita ko, nandun sa masukal na damuhan sa gilid ng daan. Daniel, pwede bang kumalma ka muna, ha? O sige, ganito. Sabihin na natin nakita mo nga ang pumapatay. Anong plano mo ngayon? Hindi, sasabihin ko kay Don Simon, Tay. Malay mo, ibalik niya na sa atin si Baka. Ay nako, may pruweba ka ba? Paano kung imbis na paniwalaan ka ikaw pa ang mapagbintangan niyang pumatay sa anak niya kung sakali? Kilala natin na matandang yun, anak. Pero paano kung mapapatay yung anak niya ang laki-laki nun? May baril pa. Paano kung ibintang sa'yo yung pagiging aswang?
Lahat gagawin ng matandang yan para makahanap lang siya ng masisisi sa mga nangyayari ngayon. Desperado siyang makaganti. At ayoko mapahama ka, Daniel. Natameme ako sa narinig. Doon ko lang din naisip na posibleng ang gano'n na mangyari. Tuso at walang awa ang matandang yun sa mga tulad namin ni Itay. Napatangokot na nga ako kay tatay na mananahimik na lang sa nakita ko. Nang may masmasan, ay doon lang din ako napaisip. Kung tunay man ang nasaksihan ko at hindi lang panaginip, malaki ang tsansa na tama si Donna. Hindi talaga nananakit ang halimaw na yon ng ibang taga-baryo. Tila pamilya at malalapit lang kay Don Simon ang pakay niya sa baryo namin. Tanghali nang kumalat ang balita tungkol sa anak ng Don. Natagpuan ito sa masukal na damuhan sa gilid ng daan. Eksakto kung saan ko sila nakita ng gabing yun. Kinilabutan ako, Lolo Pael, nang muli kong maalala yung nakakakilabot na itsura ng halimaw. Sigurado na ako, hindi lang yun laro ng imahinasyon ko. Totoo yung nangyari. Totoo yung aswang. Kinagabihan ay nagpatawag si Don Simon sa plaza. May mahalaga daw itong sasabihin. Baka sa mukha niya ang matinding galit, lungkot at takot habang nagsasalita sa gitna. Pero sa kabila ng mga nangyari, hindi nabawasan ang pagiging arugante na matanda. Mas lalo pa siyang yumabang at ginamit na namang muli ang yaman niya para manipulahin ang mga tao. Kung sino man ang makakahuli sa lintik na mamamatay tao na yan, bibigyan ko ng pabuya. Siya o sila ang mamimili kung pera o lupa ang gusto nilang makuha. Nagbulungan ng mga tao. Handa kong ipamigay ang 30% ng mga palayang ko sa mga matatapang na makakahuli dun sa hayop na yon. Pero, itong tatandaan ninyo, kailangan kong halimaw na yon ng buhay. Wala akong pakialam kung ilan kayong huhuli sa kanya o kung paano nyo siya huhulihin. Basta ang gusto ko, ako ang papatay sa kanya. Uunti-untiin ko siya hanggang sa magmakaawa na siya sa akin na patayin ko na siya. Nakakairita talaga ang kayabangan ng matanda na yan. Tanga lang ang maniniwala sa kanya na ipamimigay niya yung lupain niya. Baka kahit patay na yan, bumangon pa para lang bawiin yung mga lupa eh. Mali mo namang totoong ipamimigay niya. Desperado na siyang mahanap yung aswang na yun eh. Teka muna, anong sabi mo? Aswang? Ha? May sinabi ba akong ganon? Oo, narinig kita no. Bakit mo nasabi yun ha? Nakita mo na ba yung pumapatay? Hindi ah. Tsaka, naano nga yung bunganga mo? Mamaya may makarinig sa'yo. Papag-initan pa tayo dito. Ay, sorry. Pero ano nga, nakita mo na ba ha? Bakit ka naglilihim sa akin? Eh dahil dyan sa kadaldalan mo. Hala siya, ibig sabihin... Siguro wag mo dito kulitin to kaibigan mo. Maraming tao dito na pwede makarinig sa inyo. Mahirap na. Ha? Ibig niyo pong sabihin? Oo na. Pauwi na nga. Apinis talaga tong sinto na kahit kailan, no? Uy, teka muna, sasama ako! Binilisan ko na lang ang paglalakad noon. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay hindi talaga ako nilubayan ng kakulitan ng kaibigan ko. Doon ko na ikinuwento sa kanya ang lahat. Pati na ang naging inkwentro ko sa aswang na yon. Pero imbis na matakot ay tila nagningning pa ang mga mata niya sa tuwa. Nakakainggit ka naman, nakakita ka ng aswang. Ano mo minsan, nagdududa na ako kung matino pa yung isip mo o baliw ka na. Bakit ka naiinggit sa nangyari sa akin eh? Akala ko mamamatay na nga ako ng gabing yun eh. Oh, nabuhay ka naman, di ba? Ibig sabihin, maswerte ka nga. Aba, alam mo bang walang naniniwala masyado sa mga aswang? Pinagpipilitan nilang hindi totoo ang mga aswang. Pero ang totoo, hindi lang kasi sila nakakakita. Ikaw nakainkwentro mo pa. Hindi ba parang nangunguna ka na sa aming mga wala pang karanasan sa aswang? Hay, sana ako rin. Ay nako, Donna. Sigurado ka bang hindi panis na amang nainom mo ng baby ka?
Baka gatas ng baboy ang pinainom sa'yo kaya ganyan ka mag-isip eh. Hoy, sama mo naman. Gatas ng baboy talaga. Anong akala mo sa akin nun, biik? Biik ng baboy Ramo kasi maitim ka. Abat ang tikling na to ah. Palibasa walang gatas sa mga tikling kaya lampayatot ka. Siguro kung ikaw yung pinakitaan ng aswang, yayakapin mo pa no? Oo ah, pasasalamatan ko pa. Ikaw lang eh, masyado kang duwag. Hindi ka naman kakainin nun. Wala naman siyang mapapala sa'yo eh. Butot balat ka na nga eh. Hindi ko na malaya ng oras. Tinulungan na din akong magluto ni Donna ng gabing yon. Oo nga pala, mas matanda ng 3 taon sa akin si Donna at aminado ako na mas matured siyang mag-isip kesa sa akin. Dahil ginabi na ng pagtambay sa bahay, kaya isa sa mga kuya niya ang sumundo sa kanya sa bahay. 9:00 ng gabi nang dumating si Itay. Sabay na kaming kumain at pagkatapos ay nagpahinga na din. Pagod ako buong maghapon dahil sa ilang bahay na sinuplayan namin ng kahoy na panggatong. Maaga akong nakatulog, pero nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Nagtaka ako dahil wala si Tay sa higaan. Inakala kong baka gaya ko ay umihi lang din siya. Pero wala siya sa banyo. At wala din sa kusina nang subukan ko siyang tingnan doon. Dahil sa pag-aalala, kaya lumabas din ako ng bahay. Umabot ako sa likod kung saan may nakita kong bulto ng taong nakaluhod habang nakaharap sa masukal na pilapil. Maya-maya pa ay umungol yun ng mahina na parang nasasaktan siya bago tumuwad. Tay? Tay? Ikaw ba yan? Tay, anong nangyayari sa inyo? Bakit nandiyan kayo sa lapag at nakatuwad? Daniel! Bakit nandito po kayo? Anong nangyayari sa inyo? Ayos lang ako, anak. Nagising ba kita, ha? Maingay ba ako? Hindi ho. Naihilang talaga ako kaya ako nagising. Masakit ho ang tiyan nyo, Tay? Ayos lang. Normal lang to. Mawawala din to maya-maya. Lilipas din to. Sigurado kayo? Namiminipit kasi kayo eh. Hindi nyo ba kailangan ng kahit na ano? Tubig na mainit o panghaplas? Magpakulo kaya ako ng serpentina. Daniel, kaya ko na nga to. Iwan mo na ako, ha? Sige na, magpahinga ka na. Alam kong napagod ka ng gusto kanina. Papasok lang din ako maya-maya. Sige na. Wala akong nagawa kung hindi sundin si Itay. Ayoko man siyang iwan sa ganong kalagayan pero kita ko sa mga mata niya ang otoridad. Na parang ayaw niyang makita ko siyang naghihirap. Hindi ako natulog. Nagpaningas ako ng kahoy at nagsalang ng tubig para pakuluin. Hinanap ko na din ang langis ng niyog pero nagtaka ako dahil ubos na pala yun. Hindi ko maiwasang magtaka. Ang alam ko ay marami pa kaming nakatabing langis ng niyog dahil mahilig si Itay gumawa nun. Yun na din kasi ang ginagamit naming pinakamantika sa mga pagkain namin. Mas healthy at tunay namang mas mabango ang mga pagkain luto sa langis ng niyog. Grabe, alam mo ngayon naaawa na ako kay Don Simon. Akalain mo, kalilibing lang ng anak niyang panganay, tapos iniwanan din siyang bigla ng asawa at ibang anak niya? Ismosa ka talaga. Saan mo naman nasagap ang chismis na yan, ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi chismis yun ano? Nakipaghiwalay daw talaga sabi sa barangay. Ha, nauubos na nga ang mga tauhan niya eh. Pati pamilya niya ngayon wala na. Iba talaga kapag karma na ang naningil ng pautang. Talaga ba? Mukhang naawa ka na nga sa kanya ngayon eh. Ano bang meron, ha? Wala naman, ang siste kasi niyan, hindi pa rin nila mahuli-huli yung pumapatay. Kaya siguro natakot na rin yung asawa at ibang mga anak. Ni wala silang makuhang ebidensya at puro haka-haka lang na kesyo halimaw daw. Ilang pulis at investigador na bang binayaran niya para humawak ng kaso? Ang kaso, walang matino, puro pera lang din ang habol sa kanya.
ni hindi nagtatagal sa investigasyon at nilalayasan na siya. Nakakaawa talaga, no? Ha? Parang bigla ka bumait kay Don Simon ah. Nakaraan lang tuwang-tuwa ka pa sa nangyayari sa kanya. Maniwala ka sa akin. Awang-awa ako sa kanya. Sa sobrang awa ko nga, hinihiling ko na lang na magpakamatay na rin siya eh. Total mukhang matindi na rin yung pagdurusang nararamdaman niya. Ikaw ba naman kahit ganun kalaki ang pabuyang ibibigay niya, wala ni isa sa mga kababaryo natin ang kumagat at tumulong. Nakita mo ba siya kanina? Tulala at hindi na makausap ng maayos. Bakit hindi na lang siya magpakamatay, hindi ba? Ikaw, alam mo Donna, masama yan ha. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Kasi kahit anong sama niya, walang karapatan ng ibang tao para tanggalan ng buhay ang isa sa kapamilya niya. Lalo na yung mga wala namang kinalaman sa kasamaan niya. Ang tanong, tao ba yung pumapatay sa pamilya niya? Hindi mo ba naisip, Daniel? Si Don Simon din ang bumuo sa halimaw na nagpapahirap sa kanya ngayon. Malamang kung sino man yun, may matinding dahilan kung bakit siya pinaghihigantihan. Natahimik ako. Nakikita ko ang punto ni Donna. Ang totoo ay namangha din talaga ako sa reaksyon ng mga kababaryo ko. Ganun na lang kasi ang galit nila sa matandang doon, kaya kahit gaano pa karangya ang pabuya, ni isa ay walang nagtangkang tumulong sa kanya. Gaya nga ng sabi ng kaibigan ko, naging matigas na lang ang puso ng mamamayan dahil sa kasakiman at pagiging swapang na matandang yun. Marami ang naniniwalang isusunod ng halimaw si Don Simon. Pero lumipas ang ilang buwan na wala namang nangyayaring masama. Pansamantala ay naging tahimik ang baryo mula sa kababalaghan, pero mas lumala naman sa pagiging matapobre si Don Simon. Palibhasa, naramdaman niyang wala ni isa sa amin ang gustong tumulong sa pagpuksa ng aswang. Bilang ganti ay inipit niya ang mga taong may malaking pagkakautang sa kanya. At kasama na kami doon ni Itay. Nalaman ko na lang na ibinenta niya sa mga nagkakatay ng kalabaw ang pinakamamahal kong si Baka. Ayop siya, Tay. Wala siya kasing tama. Nakiusap naman ako eh. Kunti na lang lalaki na tong ipon ko at mababawi ko na si Baka. Pero binenta niya pa din doon sa magkakatay. Daniel, ano na ang mangyayari kay Baka? Kakatayin ba siya, Tay? Kinakain ba ang mga kalabaw? Iba dapat? Hindi, kasi sila yung pinakamasipag na hayop. Saka, hindi lang ba sa kalabaw si Baka, Tay? Kaibigan ko siya. At parte na ng pamilya natin. Anak, wala na akong magagawa. Patawarin mo ako, ha? Bakit sobrang sama ng ugali ni Don Simon? Nasa kanya na lahat. Bakit gustong-gusto niyang pinahihirapan pa tayong mahihirap na... Ano ba problema niya? Nasa utak na ang problema ng tulad niya, Daniel. Walang sapat na dahilan para gawin niya to sa kahit na sino. Natutuwa lang siya talaga na pagmasdang nagdurusa ang iba pa para hindi niya maramdamang mas naghihirap siya. Hindi sapat ang lahat ng yaman niya para pasahin siya. Kaya siya ganyan. Kawawa naman o si Baka, Tay. Naging biktima pa siya ng isang halimaw. Hayaan mo. At magkakaroon din ng hustisya at lahat. Magtiwala ka lang. Ha? Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak noon. Nakatulog na lang ako dahil sa bigat ng ulo at damdamin. Ni hindi ko maisip na basta na lang papatayin ang alaga ko at kakatayin para ibenta sa mas mataas na halaga. Pakiramdam ko noon, Lolo Pael, sobrang aping-api ako. Dahil din sa sama ng loob kaya kahit mabilis akong napapikit, ay nanatiling mababaw ang tulog ko. Naramdaman ko nang tumayo si Tatay sa higaan. Hindi niya nakita na nagdilat ako ng mata at pinanood kung ano ang ginagawa niya. Nakita kong nagbihis siya ng itim na jogging pants at itim na sweater. Pagkatapos ay isinuot niya ang salukot niya, saka siya lumabas ng bahay. Bumangon ako at sinilip siya mula sa loob.
Nakita ko siyang nagsindi ng sigarilyo. Naupo sa labas ng bahay at tila malalim ang iniisip. Nakadalawang sindi yata siya ng sigarilyo bago luminga sa paligid. Maya-maya pa ay binaybay niya na ang masukal na pilapir. Hindi. Pahinga ka na, Daniel. Baka may gagawin lang ang itay mo. Ang susunod, lalo patating pa nila. Ay, ito naman to. Saan ba kasi pupunta si itay ng ganitong oras eh? Naku, bahala na nga. Nag-jacket lang ako at sinundan ko na din si Itay Lolo Pael. Hindi rin ako makatulog kakaisip kaya minabuti kong panindigan na lang ang pagiging usyosero ko. Mali kong iisipin. Sasabihin ng iba na ang tigas talaga ng ulo ko pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na. Isa yun sa pinakatamang desisyon na ginawa ko ng panahon na yun. Ayun si Itay. Sabi ko na nga ba't sa bahay ni Don Simon siya pupunti. Pero anong gagawin niya doon? Wala naman si Baka doon ha. Ha? Teka, tumipo siya sa matiling na parte. Malapit sa bakod. Ano ginagawa niya? Bakit siya nag-ubad? Ha? Ano yun? Nagpapahid siya ng... Langis ba yun? Hindi. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit nag-iiba siya ng anyo? Ay, tatay ko, anong nangyayari sa'yo? Nanaginip lang ba ako? Teka, masampal ko nga yung sarili ko. Aray! Totoo nga to. Si Itay at yung aswang na nakainkwentro ko ay iisa. Tama ang narinig niyo, Lolo Pael. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga yun. Hindi ko na idedetalye pa kung papaano siya nagbago ng anyo. Saglit na saglit lang din siyon. Sa isang iglap ay naubusan siya ng buhok. Nabinat ang mga balat sa katawan. Nagkaroon ng napakatutulis na kuko at kakaibang mukha. Ni hindi niya inakyat ang napakataas na bakod. Mula sa kinaroroonan niya, ay maliksi lang siyang tumalon papasok sa loob ng bakura. Hindi na ako nagtaksaya pa ng panahon. Agad akong sumunod. May nagawa na akong daan papasok doon. Matagal-tagal na din at kami lang ni Donna ang nakakaalam. Doon kasi ako palihim na dumaraan kapag gusto kong makita si Baka kung naroon pa siya. Dali-dali ay hinagilit kong muli si Itay. Dahil alam kong wala ng mga bantay, kaya dire-diretso akong pumasok sa bukas na pintuan ng malaking bahay. Hanggang sa may mauninigan akong boses sa di kalayuan. Ikaw, isang napakapangit na nilalang. Isang tulad mo lang ang pumuperwisyo sa buhay ko. Bakit? Sabi mo sa akin kung anong kasalanan ko sa iyo. Hindi ko pa nakukuha lahat. Buhay na buhay ka pa, Don Simon. Ang tagal-tagal kitang hinintay. Nakakainip. Papatay mo na ba ako ngayon? Handa ka na bang mapunta sa impyerno? Kapag doon ako nagpunta, papalitan ko lang si Satanas sa trono tapos hihintayin kita doon. Mamubuhay ka na lang sa impyerno ay hindi mo pa rin ako makikita, Don Simon. Matagal ang buhay ko dito sa Margarita. Saka, huwag mo na akong hintayin dahil siguradong papatay na ulit kita kapag nagkita tayo doon. Ganyan nga. Gusto ko yan. Pinapasaya mo ko. Pero mas magiging masaya lang to kung magpapakilala ka sa katauhan mo. Hindi ba? Maliban na lang kung duwag ka. Hindi ka naman siguro duwag para magtago lang sa maskara na yan. Maskara? Yun ang tingin mo dito? Isa kang malaking hunghang, Don Simon. Mahirap bang tanggapin na may nabubuhay na mas malakas at mas makapangyarihan maliban sa'yo? Ha? Pero, sige, pagbibigyan kita. Masyado na humahaba ang kwentuhan natin eh. Uhaw na uhaw na ako sa bubo ng pinakamasamang tao sa bayo nito.
Baka sa mukha ni Don Simon kung gaano siya nagulat nang tumambad sa kanya ang hubad na katawan ni tatay. Alam kong hindi siya makapaniwala, pero imbis na magalit ay bigla na lang siyang tumawa ng malakas na animoy nangungutya pa din. Danilo! Ha! Ikaw lang pala. Ang tagal mo kong pinahirapan na. Sa palagay mo ba kapag napatay mo ko'y mananalo ka na? Ha? Hawak ko ang alas. Matagal na. Alas na hindi mo alam. Itigil mo na ang kakasatsat mo. Gutom na ako. Itay, wag po! Huwag kang tuluyang magpadig sa galit mo, Itay! Hindi ka kasing halimaw na matandang yan! Isang malakas na putok ang narinig. Itay! Hindi! Anong ginawa niyo sa kanya? Walang niya ka talaga! Ayop ka! Itay! Itay, gumising kayo! Itay! Ay nako. Ikaw ang nagpahamak sa tatay mo, Daniel. Nakakatawa kayo mag-ama. Paano ba yan? Danilo, mukhang mauuna ka pa sa impyerno. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas, ha? Wala si Satanas sa impyerno. Nandito siya sa lupa. At ikaw yun, Don Simon. Ikaw ang demonyo. May pinagbanahan ka talagang bata ka, ano? Gusto mo ba ng kwento? Para naman may babaunin kayo habang naglalakbay kayo papuntang langit? Tay, umisip po kayo. Huwag niyo akong iwan pakiusap. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! Madali akong mairita sa maingay. Gusto mong sumunod sa tatay mo, ha? Good. Very good. Babe ka lang. At makinig sa kwento ko, ha? Ganito yan. 2 taon na nang nakalipas nang may isang desperadang babae ang lumapit sa akin. Nagtatanong kung may magagawa daw ba siya para mabawasan ang napakalaking pagkakautang ng mister niya. Sexy, maganda, maputi. Kung titingnan mo siya, hindi mo akalain probinsyana dahil mukhang amoy mabango palagi. Ang tagal ko na siyang pantasya hanggang sa siya na ang lumapit ng pusa at nagalok ng sarili niya bilang kabayaran. Kaya lang, 1 taon pa lang, hindi pa ako nananawa sa kanya nang piliin niyang tapusin na. Ang siste pa, ginagamit niya yung nangyayari sa amin bilang panakot sa akin. Isusumbong niya daw ako sa misis ko. Kaya yun, pinatay ko siya. Sayang, nasa malambot na siyang kama, pinili niya pa rin mapunta sa panig. Ano mo pinagsasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo ang pangalan ng babaeng yon, Daniel? Si Marita. Napakaganda, hindi ba? Hindi. Kayo pumatay sa nanay ko. Napakasama niyong tao, Don Simon. Ganon ang napapala ng babaeng hindi karespeto, Daniel. Pinapatay! Hindi totoo lahat na sinasabi niyo. Nagsisinungaling lang kayo. Hindi yun magagawa ng nanay ko. Mahal niya kami ni Itay. Ngayong alam mo na ang kwento. Eto, nakikita mo tong baril na to? Pwede ka nang sumunod! Isang malakas na ungol ng aswang at dinamba nito si Don Simon. Napapitit na ako at handa ng mamatay ng mga sandaling yun. Nakatutok na sa ulo ko ang baril habang nakalod ako sa harapan ng walang malay na katawan ni Itay. Nang bigla kong may maramdaman na malakas na hangin. Pagdilat ko ay wala na si Don Simon sa harapan ko. Wala na din si tatay. Tumakbo ko palabas dahil narinig ko ang kumusyon sa bandang bubungan ng bahay. At doon ko nga nakita ang nakatalikod na bulto ni Itay. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya pero sa likod ng isip ko, parang nakikinikita ko na lang kung ano ang nangyayari sa katawan ni Don Simon.
Lulugo-lugo akong naglakad palayo sa lugar na yon. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa ibabaw ng puntod ng nanay ko. Umiiyak, nagtatanong, hanggang sa hindi ko namalayan doon na din pala ako nakatulog. Daniel, anak, Daniel, gumising ka na, umaga na. Tay, paano kung... Binuhat kita pa uwi. Malamig sa puntod ng datay. Medyo umambun pa kagabi. Gusto mo bang puntahan natin siya ngayon? Tay, naginip pa yung nangyari kagabi. Naginip ang natang yun, di ba? Hindi, anak. Totoo lahat ng nakita ko. Pero tay, paano kayo? Paano? Si Nanay Sally. Isinali niya sa akin ang pagkaaswang niya, anak. Desperado ako makapagganti kay Don Simon ng panahon na yun. Nung nakita mo akong umuwing lasing na lasing, yun ang unang gabi na naging aswang ako. Paano na po yan, tay? Habang buhay na po ba kayo magiging aswang? Papatayin niyo din po ba ako kapag nagutom kayo, tay? Anak, hindi. Gutom lang ako sa dugo ng mga masasamang tao. Kapag mabuting tao, pwede akong malason at mamatay. Po, may ganun mo ba? Meron. Ako. Pero tay, baka patayin tayo ng mga tao kapag nalaman nila. Hindi nila yung magagawa sa taong magbibigay ng kalayaan sa kanila at magbabalik ng mga ninakaw sa kanilang lupain at karapatan. Halaga po, tay? O paano po? Huwag mo nang isipin yan. Ako nang bahala yun. Sa ngayon, mag-almusal ka muna. Nasa kusina si Don, naghihintay siya. Si Don na ho? Alam niyo ba ang katauhan niyo, tay? Hindi. Madaldal ang kaibigan mo yan. Baka bigla tayong sumikat. Nangiti ako sa narinig. Nang umaga din yun ay naging laman ng usapan ng bangkay ni Don Simon na natagpuang nakalambitin sa harap ng bahay niya. Ano mo'y ginawang palamuti doon o dekorasyon na pang-fiesta ng patay. Nasakto naman kasing 1 ng Nobyembre nung panahon na yon. Matapos ang lahat ng pagkamatay ng Don, nang maidbing siya ay parang wala lang nangyari. Bumalik man doon ng asawa niya, yun ay para lang ipag-iba ang bahay nila doon. Hindi na din ito nagabol nang idaan sa legal ng mga magsasaka ang pagbawi sa kanilang mga lupain. Umalis ang dating mag-iina ni Don Simon ng tahimik. Dahil doon ay muling bumalik ang sigla ng aming lugar. Sa tulong at pangunguna ni Itay, unti-unti ay nailaban ng mga magsasaka ang kanilang lupain. Medyo matagal man ang proseso, ang mahalaga ay napapakinabangan na ulit nila ang kanilang sakahan. Nagsimulang sumagana ang pamumuhay ng nakararami sa aming baryo. Habang si Itay naman, na natiling lihim ang katauhan, nagmistula siyang bantay sa amin. Biglang naubos ang masasamang loob, adik o kahit yung mayabang lang. Naging buhay na babala si Itay sa mga nagtatangkang gumawa ng masama doon. Sa umpisa ay tinatakot niya lang naman. Pero kapag sumobra na at talagang nananadya, doon niya na lang sila sinasaktan. Naging epektibo naman yun. Mas naging ligtas ang baryo namin at naging payapa ang bawat mamamayan. Makalipas ang 13 taon. Eka, ikaw nang bahala dyan ha. Kaya mo na yan. Ano ba ito, Tay? Basahin mo kasi. Titulo ng lupa? Ano? Teka, 6 na hektarya? Tay, saan galing ito? Bakit nakapangalan sa akin? Yan nakapalit ang pagtanggap ko ng mutya ni Nanay Sally. Sa kanya pala yung abandonadong palayan doon sa kabilang imayo. Pero ngayon, sa'yo na. Tay, Papapapapap, pinata ka na. Huwag mong sabihin iiyak ka pa rin dyan. Tay, kasi Pingutin mo na lahat ng sipon mo at lumabas ka na. Itago mong maigi yan ha. Ingatan mo. Opo, Tay.
Maraming salamat po. Punong-puno ang dibdib ko noon, Lolo Paet. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nabasa ko. Minsan, hindi sumagi sa isipan ko na si Lola Sally, ang taong nagpanggap na pulubi ng mahabang panahon, ay may-ari pala ng napakalawak na sakahan sa amin. Lalong hindi ko naisip na mapapasa akin yun. Gustong-gusto ko na sana yung sabihin kay Donna, pero pinigil ko ang sarili. Sa palagay ko kasi, ay hindi pa siguro yun ang tamang panahon para malaman niya. Kami na nga ho pala ni Donna, Lolo Pael. Niligawan niya ako nang tumuntong ako ng 23. Oo, tama ang narinig niyo at hindi yan biro. Siya talaga ang naglakas ng loob na manligaw sa akin. Tinanggihan ko pa nga siya nung una, pero pagtapos noon ay nawala siya ng ilang buwan. Doon ko napagtanto kung gaano ko pala siya kamahal. Hinanap ko siya at kalaunan ay ako naman ang sumuyo at nanligaw. Babe, naalala ko sabi mo gusto mo makakita ng aswang, di ba? Oo, pero dati pa yun, babe. Bakit? Ngayon ayaw mo na ba? Sayang, may papakilala sana ako sa iyong aswang eh. Ano, seryoso ka na ba ha? Ikaw ha, kilala ko yung trip mo. Mayayakap talaga kita sa leeg. Hindi ako nagbibiro. Di ba, may napapabalitang gumagalang rapist dito sa atin na galing sa kulungan? Talaga? Pero ano namang kinalaman yan sa aswang na sinasabi? Ah, oo nga pala. Ano, game ka? Yung aswang na gabay ng baryo natin? Meron ba talaga? Ay nako, ang kulit. Ano, ayaw mo ba o gusto? Pero safe ba yun sa buntis, babe? Buntis? Bakit? Buntis ka? Oo pasensya ka na nabigla yata kita. Hindi. Ano ka ba? Seryoso ba to, ha? Bakit hindi ka naniniwala? Halika, ipapasok kita sa loob, silipin mo. Sira. Hindi lang ako makapaniwala. Babe, siguro panahon na din para pakasalan kita. Ha? Magpapakasal tayo? Magpapasakal ka na sa akin? Sakal talaga, babe. Oo, kaya kung hindi ka handa... Handang-handa ako, no? Sobra pa sa inaakala mo. Tara na sa bahay. Ipaalam na natin to lahat sa aswang. Ano? Taong 2015 nang ikasal kami ni Donna. Kasabay noon ay pinakita ko sa kanya ang titulo ng lupa na noon ay 2 na kaming nagmamay-ari. Bago kami kinasal, ay ikinumpisal ko na din sa kanya ang tungkol kay tatay. Hindi naman natakot si Donna. Sa halip ay masayang-masaya pa nga siya dahil naging bahagi ng buhay niya si Itay at hindi niya daw yon malilimutan. Parang mas masaya pa nga siya sa nalamang katauhan ni tatay kaysa sa ilang ektaryang lupa na magiging pag-aari namin. Tunay na may kapalit na ginhawa ang lahat ng mapapait nating karanasan sa buhay. At para naman sa mga taong mahilig man lamang sa kapwa, mapagmanipula at arugante, hindi man ngayon pero sigurado kung may darating sa buhay ninyo na ipaparana sa inyo kung paano maging kagaya nyo. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Lolo Pael. Hiling ko sana ay naibigan nyo at nakapulutan ng aral. Ako po muli ito, si Daniel ng Bohol. Wakas! Hindi! Wag po! Wag niyong saktan ng tatay ko!